Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon pong araw na ito, nako, ang pag-uusapan natin itong sumisingaw ngayon na mga maanumalyang flood control projects, nako po, na ginawa sa Cebu at sa Davao. At mukhang meron pong mabubuksan na Pandora's Box dito po sa mga nangyaring pagbaha na to sa Cebu dahil nga po 26 billion ang halaga ng flood control projects na naibigay doon sa Cebu, pero nakita natin na napakagrabe po ng baha na dinulot nitong si Bagyong Tino, at doon naman po sa Davao City, meron pong mga dike na 8 buwan pa lang nagagawa, nasira na. So umpisa na po agad natin dito sa balita ng TV Patrol. Ito, pakinggan na lang po natin kasi meron po itong copyright. Sa lawak ng pagbaha at pinsalang dulot ng Bagyong Tino sa Cebu at mga kalapit na lugar kung saan hindi bababa sa 70 ang nasawi, mahirap isipin na nakatanggap pala ang lalawigan ng mahigit 26 na bilyong pisong halaga ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Base yan sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website na sinuri ng ABS-CBN News Research and Verification Unit. Bagay na kinwestiyon din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. So bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung dito, flood control funds. And yet, ito'y nangyayari sa amin. Less than 10 minutes, biglang the water rose dramatically, no? People had no enough time na tumakbo. Ayon kay Baricuatro, matinding sinalanta ng bagyo ang mga bayan ng Consolacion, Talisay City, Mandaue City, Liloan at Danao City. Maliban sa Danao, ang mga pinakamatinding binaha ay pare-parehas na nasa top 20 ng mga bayang may pinakamarami at pinakamahal na flood control projects sa buong Cebu mula 2022 hanggang 2025. Sa Consolacion pa lang, meron ng 28 flood control projects na nagkakahalaga ng halos 2.1 billion pesos. Sa Talisay naman, 21 ang flood control projects na may kabuuang halaga ng mahigit 2 billion pesos. Pero nang mag-inspeksyon ang pamahalaang panlalawigan sa mga ito, natuklasan nilang maanumalya ang ilang proyekto. I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. But definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. We have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Naniniwala rin siya na posibleng nagsimula ang umano'y korupsyon sa flood control projects noon pang 2019 o noong panahon ng Duterte administration. Hinimok naman ng Malacanang ang gobernador na makipagtulungan sa national government sa pag-iimbestiga sa mga ito. Kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Lumalabas naman na ang contractors na nakakubra ng pinakamaraming proyekto ay ang QM Builders na nauna ng kinwestiyon ng Malacanang at ang Kirante Construction Corporation. Parehas na mula sa pamilya Kirante ang may-ari sa construction companies na ito. Pero una nang sinabi ng Kirante Construction Corporation na wala itong ghost o substandard projects. Iginiit din nila sa isang pahayag na bagamat kamag-anak nila ang may-ari ng QM Builders, hiwalay itong kumpanya na may sariling mga proyekto. Samantala, inaprubahan ng Court of Appeals ang ikapitong freeze order request. Ayan, so meron pong mga flood control projects na nakita po since 2019 na may kapalpakan at panahon ito ni Digong. Pag po kasi binanggit 2022 to 2025, hindi rin po makakaligtas si Digong dyan. Bakit? 2022, kapag sinabing 2022, kalahati niyan
o hanggang June 2022, si Digong ang presidente. Si PBBM uupo pagkatapos bumaba ni Digong. So yung 2022, di ba, meron pa rin diyang ilang buwan na si Digong ang presidente. Kaya alam niyo po, ang 2022, hindi po kay PBBM lang yan. Andyan pa si Digong ng 2022. At yung mga flood control projects na ginawa noong 2022, o mga proyekto na ginawa sa panahon ng 2022 na kung saan kakaupo lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung budget po niyan, 2021 pa lang, tapos na. Diba? So, meron pong partisipasyon pa din si Digong dyan sa 2022 to 2025 na mga flood control projects. At hindi po pwede na tignan lang natin to hanggang 2022. Lawakan pa natin, laliman pa natin kahit hanggang 2010 na mga flood control projects. Baka po meron ding mga substandard, may ghost project, at meron din pong mga anomalya. Ngayon, ito na nga po yung ating sinasabi na ang kalikasan po napakahirap kalaban, lalo pa ang tubig. Kahit saan lulusot yan eh. 'Di ba? Nakita natin na ang mostly mga naging problema ay yung mga nasa floodplains o yung mga nasa low-lying area na mga kabahayan o mga lugar na kung saan dapat daluyan ng tubig pero ang nangyari po natayuan ng bahay. Hindi natin alam kung lehitimo silang mga nakatira doon. Yung iba, nakita natin na merong isang lugar sa Cebu na halos na wash out talaga yung mga kabahayan. Ito po'y, kumbaga, parang kapag tumira ka dyan, parang nilagay mo na talaga yung isang paa mo sa hukay. Parang napaka-risky ng lugar na nakita ko. Isa sa mga video na nakita natin. Wash out talaga. Ngayon, sa tindi po kasi ng mga pagbabago, sa tindi po ng, kasi ito yung hindi maintindihan din ng ilan nating mga kababayan. Nung sinabi ni PBBM na yung dating mga bagyo na dumaraan, naiba na ang schedule. Kasi nga po, ngayon, kahit summer, meron pong bagyong dumarating. At yan nga po ay dahil sa climate change. Ngayon, meron po akong nakita na isang lugar. Ito. Okay. Kung makikita nyo po dito, ito, okay, play natin. Ito, kung makikita po dito Okay, parang hindi na siya mabalik. Ayan, makikita po dito, may mga flood control projects naman na makikita natin na talagang meron naman talaga. Nalagyan siya ng flood control projects pero sa laki po talaga ng baha, sa dami ng volume ng tubig. Ayan, flood control project yan. Ayan, na anuhan siya. Meron siyang guhit. Ayan. Meron pong mga lugar dito na merong flood control project pero hindi po umakma doon sa lakas ng bagyong Tino sa dami ng ulan na kanyang ibinagsak. Meron po dito nga footbridge na nasira at napakalaking bagay noon sa mga kababayan natin dito sa Cebu, yung footbridge na yon. Pero naputol po sa lakas po ng sa taas ng baha, naabot yung footbridge, naputol. At yan po ay umapaw talaga yung tubig sa mga kabahayan at mga sasakyan po ay talagang na abot po ng baha. Salamat dito sa drone footage na ito ni Cloudcat FPV. Ngayon, ito po yung footbridge. Noong hindi pa po ito nasisira. Ayan. Kung makikita po ninyo, meron siyang madadaanan dyan. Makikita natin, may mga sheet pile. Meron pong flood control project na nagawa. Ayun. Ayun. Nakita natin. Meron flood control project doon na nakalagay. Pero hindi po yun naging sapat.
Yun po yung slope protection, hindi po yung naging sapat. Ayan, ito. Try nating i-pause. Kung mapopause natin. Ayan. Okay. Kung makikita nyo, ayun, no, merong flood control project naman. Pero tingin ko, siltated yung ilog dahil ayan, mababa yung ano, kung mapapansin niyo mababaw lang yung lupa. Kumbaga yung volume ng tubig ng ulan ng Tino, Bagyong Tino, hindi po kinaya talaga to. Hindi kinaya ng flood control project dyan o hindi kinaya ng slope protection o kung ano man ang tawag dyan. Yung eto, ayan o. Kita nyo, meron naman siya. At tingin ko maayos naman kasi nakatayo naman, hindi naman siya nakagewang di ba? Pero hindi nga po talaga kinaya yung tindi ng baha na dala ng Bagyong Tino. Kaya po, pati yung footbridge na dinadaanan ng siklista na yon, ano ba pangalan nito? Jongski MTB, naabot po etong footbridge na ito at naputol. Ngayon sa dami po ng pinsala actually hindi lang po Cebu, pati Canlaon City, Bacolod, Negros Oriental. Talaga pong grabe. Talagang ang bato as in laki ng sasakyan ng mga pinapakita po sa mga video. Ganun po kalalaki ang mga bato na dala nitong rumaragasang baha. Kaya po meron ding mga ilan na namatay kasi akala nila baha lang. Pero yun pala, meron ng mga bato na kasama itong baha na to. Nakita natin sa Cebu. 'Di ba? Dala-dala, tinatangay talaga pati container van. 'Di po kaya ito nga po yung ating kumbaga punto dito. Yung flood control projects, sinasabi nga ni PBBM, ngayon hindi na akma. Kasi nga po, yung flood na dumarating sa atin, kung dati ganyan lang kataas, ngayon napakalakas na. Talagang sobrang taas na. Yung mga dating hindi binabaha na lugar, ngayon binabaha na. 'Di ba? So talagang ito po ay isang malaking upgrade sa mga flood control projects ng gobyerno ang kailangan. Hindi na po sapat yung na-implement noong mga panahon ng 2010, 2016, 2022. Hindi na po yun sapat. Hindi na po yun talaga akma sa lakas ng mga ulan, lakas ng mga bagyo na dumaraan sa atin. Bago po tayo magpatuloy, ipapapanood ko po muna sa inyo itong balita patungkol kay Pulong. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhu pa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Wala daw pong bumabagsak na flood control project doon po sa Davao. Maganda kung totoo, 'di ba? Kung totoong wala, maayos 'yun. Ibig sabihin maganda talaga ang Ibig sabihin kapag
walang bumabagsak na flood control projects. Maayos yung gawa. Kaya lang, taliwas po ito sa natuklasan po ngayon ng ICI nang pumunta po sa Davao City at mag-inspeksyon. O, eto po. Inspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula na Nako. matapos. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River sa bahagi ng Matina, Gravahan. May 2023 natapos ang proyekto pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Sa Nako. footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Dagdag ng ICI, nationwide ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga proyekto. Sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Mula sa GMA Regional TV at GMA... Ayan, nako. Pulong, sabi mo, walang bumabagsak na flood control projects dyan sa inyo. Yung pala, 8 buwan pa lang nagagawa ang isang dike, butas na. Yan ba yung 51 billion? Naku po, kala ko pa naman kapit-kapitagan ng pinagmamalaki ni Pulong Duterte na mga flood control projects. Yung pala, meron pong mga flood control projects sa sumbongsapangulo.com. Katulad, ito, kasama na to, itong nabutas na to. 8 buwan pa lang, sipak na. Hindi lang po talaga, hindi lang po yan ng mga palpak na flood control project diyan sa Davao City. Especially doon sa mga proyekto ng nitong si Pulong na nakakuha po ng 51 billion in 3 years. So doon sa Cebu, 2019, may mga ghost project, substandard, irregularities na nakita sa mga flood control projects. Dito naman sa Davao, 8 buwan pa lang nagagawa, 2023 nabuksan. Ibig sabihin yan, inumpisaan yan, 2021 o 2022. Di yung budget niyan, kailan natapos? Panahon pa ni Digong. Pero, 8 buwan pa lang, sipak na. So, eto na po, sumisingaw na. Kalikasan na po ang nagpapabuking o nagpapakita na ang mga flood control projects na ginawa noong panahon ni Digong mas maanumalya. Bakit? Nakita ninyo yung nangyari sa Cebu City. Wash out ang mga kabahayan. Nakita niyo yung nangyari sa Mandaue. Talagang pati mga container van tinatangay ng baha sa kalsada.
ang mga sasakyan nagpatong-patong. Dahil po yan dahil po yan sa mga palpak na flood control projects na ginawa noong panahon ni Digong na talaga namang maanumalya, substandard, maraming irregularidad dahil nga po sa korupsyon. Ayan na. Mismong kalikasan na nagbubuking sa inyo. Kita nyo, binalita ba to? Etong dike na ito. Kasi may news blackout dyan sa Davao. Hindi nila binabalita yung mga nangyayari na hindi maganda. Para nga naman, hindi mabahiran ang sinasabing safest city ng Pilipinas. Pero yun pala, hindi safe sa baha. Kahit 51 billion na ang nakuhang pondo ng Unico Iho ni Digong. At ayan, nabuking tuloy. Kala ko pa naman talagang walang palpak na flood control project dyan sa Davao. Hahanga na sana ako kay Pulong. Kaya lang, 'di ba? Baha na ang kusang gumagawa ng pagkakabuking ng mga palpak na flood control projects. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.